What's up guys? So today wala tayong adventure pero mag-share tayo ng car care tips. So since magpapa-PMS ako ng sasakyan, magpapalit akong gulong, i-share ko na din yung mga tips kung paano kayo makasave ng gulong para hindi uneven yung gulong nyo, and of course paano alagaan yung engine nyo sa mga sasakyan nyo. Since madalas natin ginagamit to for adventures, travels, and long drives. Yun yung mga i-discuss natin for this video. Simulan natin sa engine. Ito yung mga questions na paano ba alagaan yung engine. So, number one doon, syempre, change oil regularly. Kung ano yung nakasulat sa manual. Pero kami kasi, like ako and Brian, si Brian pala, fully synthetic yung nilalagay naming oil na ELF. Ito yung ginagamit namin. So, pero usually yung sinasabi is every 10,000 kilometers na mileage. Pero we don't do 10,000. So kami, naging habit na namin ever since pa, every 5,000, nag-change oil na kami. So kahit fully synthetic yung gamit namin, or basta hindi na pinapaabot ng 10,000. Siguro yun na lang yung rule of thumb doon, wag mo nang paabutin ng 10,000. Kasi kasama yung mileage dun, guys. So, pag binilang nyo siya, Hindi, yung ano, yung yung idling nyo sa mileage, hindi kasama yung mga time na naka-idle yung sasakyan nyo. And like for us, pag nagro-roro kami minsan, naka-idle yung sasakyan sa mga trips namin. So, counted na yun. Traffic. So, ang pinaka-safe, mga 5 to 8,000. 5 to 8,000. So, yun yung isang number one tip namin, how to take care of your engine. And of course, check it regularly pagka ginamit nyo. Let's say, alis kayo today. Maging habit na i-check nyo yung dipstick, kung nasa tamang level ba yung oil nyo. Kasi, karamihan sa atin, drive and go lang drive and go. So yun, number 2, always check yung level ng oil nyo. Another tip is, pakinggan nyo yung makina nyo. So kung maganda yung tunog or may nararamdaman na kayong hindi magandang tunog, i-check nyo na yun, pa-check nyo na, baka bago pa lumala. And also, lagi nyo linisin yung air filter nyo para mas nakakahinga yung makina. And pinaka-importante, use high quality na engine oil. So kami, gamit namin, ELF. So, 3 years, more than 3 years na namin gamit yung ELF. Kung familiar kayo sa ELF, kung at some point in your life narinig nyo na yung ELF, it's because yung ELF dati, ginamit to sa motorsports. So, meron silang rich history sa motorsports. And not just that, baka sabihin nyo, performance oil lang pala yan. Hindi. Kasi yung ELF, yung mga oils na ginagamit natin ngayon, ang maganda sa kanya, OEM spec siya. So, meaning kung ano yung mga recommended na viscosity or ratings ng kasa pagdating sa oil, yun din yung ginagawa ni ELF. So that's one good thing about ELF. And guys, always take note na bago pa magkaroon ng problema yung engine nyo, ipacheck nyo na agad. Or i-maintain nyo na ng mabuti bago pa magkaroon ng problema. And then kung may naramdaman na kayo, ipacheck nyo na agad. Kasi mas magastos, mas abala, mas malaking problema kapag, alam mo na yun, hinayaan natin yung, or pinabayaan natin yung engine natin. Again guys, yung sasakyan is, ito yung ano natin, workhorse natin pag bumabiyahe tayo, pag nag-adventure tayo, pag nag-off-road drive tayo. So pag mga gusto natin puntahan ng mga spots. So again, ito yung workhorse natin. Speaking of all those tips, syempre may mga benefits yun. Isa doon is may mas confident ka na i-drive yung sasakyan mo. Kasi alam mo na well-maintained, alam mo na performing well yung engine and yung power. Malapit mo yan or malayo, mas kampante ka na i-drive yung sakyan mo. I think sa benefits, syempre number 1 doon, yung fuel efficiency mo, mas maganda. So, mas nakatipid ka sa gas pag well-maintained yung engine mo. Number 2, in the long run, yung wear and tear ng mga internal components ng, especially sa engine bay, kapag properly maintained yung change oil, mape-prevent natin yung mga early wear and tear. So, mapaprolong yung life ng mga mechanical parts. And siguro another factor din na hindi masyado nababanggit pagdating sa pag-change oil is yung kung maganda yung langis mo, mas maganda yung heat control ng engine. So mas less prone ka sa mga overheating issues. So yun lang. And yeah, I think ang oil para rin siyang gulong, dapat di mo tinitipid. Kaya kami ni Kirk, pagdating sa oil and tires, talagang doon kami sa trusted brand namin. And ito yung non-negotiable. Pag June na to, palit talaga agad. Tandaan nyo yun guys, non-negotiable. Kasi gusto mo, tumiri ka sa daan, mahirap yun. Next tips, tires. Ito na may discuss natin, paano makatipid. Kasi
Marami sa atin nakaka-experience ng mga maraming problems dito. So kami din naman nakaka-experience kasi uneven na, ano ba tawag doon, kain ng gulong, tapos minsan magalaw yung manibela, and then minsan makapal pa yung other side, pero yung other side manipis na, so kailangan mo ng palitan, mas magastos. So paano nga ba i-maintain yung tires ng mga sasakyan natin? So one is proper or regular alignment. So papa-align nyo yung gulong nyo, lalo pag nag-off-road kayo or medyo masama talaga yung daan. Pagbalik nyo sa inyo, siguro make it a habit na ipa-align nyo na rin. Kasi for sure naalog na yun, nagalaw na yun eh. So I think mga off-roaders and other mga car campers, overlanders, ginagawa yun. Kasi madalas bumiyahe, madalas rough terrain yung dinadaanan. So pa-align, pa-balance, pa-camber nyo na para hindi magalaw, tapos tama yung lapat ng gulong nyo. Yung wheel alignment, balance, camber. Yun yung tatlo na basic na dapat ginagawa nyong habit na regular sa gulong nyo. Another tip is tire rotation. So, parang ang rule of thumb ng iba is every PMS, so either 5,000, 7,000, 8,000, or 10,000, niro-rotate nila yung gulong. So, yep, may tamang rotation ng gulong. Di ko lang familiar, pero ipopost ko na lang, lalagay ko dito, ito yung tamang rotation ng gulong para yung kain mas maging balance din yung kain ng yung tread ng gulong. Siyempre, pagka ginawa mo to, pagka maintain mo ng mabuti yung gulong mo, isang benefit doon is makakatipid ka. So, kasi mas tumagal yung gulong mo, mas matagal kang bibili ulit ng another set. Disclaimer, we're just basing sa experience namin and sa knowledge na kung anong meron kami. Isa lang gusto kong dagdag. So, yeah, yung mga binanggit niya, very important yon. Pero isipin nyo na lang, isang benefit nung binanggit niya, na pag yung tires mo is properly aligned, wala masyadong stress sa mga pangilalim nyo. Kasi pag, syempre may isang, kaya yung harapan mo, nakapaling kunyari sa right side, syempre nagka-create siya ng extra stress dun sa mga pangilalim, which later on, mabilis na wear and tear sa mga components mo, which mas mabilis na gastos. Also for the tires, pag maintain nyo yung wheel alignment nyo, proper rotation, maganda yung kain, even. So aside sa comfort na ibibigay sa inyo nun, mas tatagal din yung tread life ng tires nyo. Meaning, mas matagal kayong bibili ng gulong, di ba? Mas makakatipid kayo. Lastly, I want to emphasize naman, pagdating sa tires, ito kasi yung contact point natin sa kalsada. Whether it's off-road, basa man yan, napaka-importante na we're using the correct PSI. We're using syempre yung brand na gamit yung tires, kung saan kayo komportable, o yung basic experience nyo, kung saan kayo hiyang. And syempre performance. So, like for us, with Nito, on and off-road, okay sa amin. Kasi yung tires natin, hindi lang yan kung anong size, kung anong lapad. Syempre may iba-ibang characteristics din yung tires, depende sa usage mo, sa use case mo. So, for example, more on city driving ka, so pwede kang mag-all-terrain tires kung mga naka-SUV ka. Tapos, or highway tires, meron din si Nito nun. Pero kunyari, mahilig ka na mag-off-road, hardcore ka, yung rig mo is pang weekend mo lang, pang off-road mo lang talaga, mud terrain naman yon. But for us, for the Lost Boys, we're using the Nito Ridge Grappler. Ayan. This one is right in the middle ni mud terrain and all terrain. So they call it hybrid. Kasi on and off road, nagpe-perform siya. On road, it will give you the comfort. So hindi siya maugong, makapit siya kahit basa. Pag nasa kalsada ka, pag on road. Pag off road naman, you will take every trail then with confidence. Kasi kami 2.5 years, never kami binigo, pansama kami abutin. Hindi naman nag-underperform si Nito. And what we like about the Ridge Grappler, this is 10-ply guys, yung tibay na to. Yung sidewall niya matibay, yung kapit niya matibay, and at the same time, comfort. Kasi minsan, 10-ply siya, matibay nga, pero minsan maugong na. So, eto, you're getting best of both worlds, kumbaga. So, yeah, we're very happy. After 2 years, Ridge Grappler pa rin, Nito pa din. So, yun. Try nyo, guys. That's it, guys. Just a short video para sa car dealerships natin. So, sana may natutunan kayo kahit pa paano, may napulot kayong tips. And kung may na-miss out kami, comment nyo lang, guys. Yun. Mga suggestions nyo, comment, tips, baka meron kaming hindi nasabi, share nyo naman sa amin. Till our next. Thank you, guys.